humility. So Jesus is teaching and telling us all nga kung gusto gid naton sang may dako nga ngalan, since everybody is desiring a great name, no? Gusto gid sang maayo nga posisyon, maayo gid yang nga aspeto sa larangan sang ilang nga workplace, no? Or even in the ministry. So may ara to nga gusto ya magpastor, pero may ara gani nga gamay lang nga discomfort. Mm, nagsaylo na siya. Ang basta mapastor gid ko siguro mo. Pero hindi siya gusto. Dito lang ako masakay sa ano yan. May aircon. Hindi ko di init na diya. Gusto mo magpastor pero hindi mo gusto eksperyensyahan ang tawag ni ang discomfort sang life, no? So, at the same time, kung gusto naton gid nga magpangalagad sa Ginoo with full of humility, regardless or whatever situation, you may continue serving God. So make it as much as possible, no? Nga sa pagpangalagad naton sa Ginoo, nga dapat maintindihan naton nga ara gyud kita willing always to serve. Nga handa bala kita balaya nga when there is a need to help, when there is a need nga sang imo presensya, sang imo abilidad, sang imo nga resources, ara kada kayang service is not only composes of hands. Nga malakita nga sino da gusto mang bulig kang kamot, hindi lang availability naton. But it also talks about your resources and how it will be available as well in helping others in your finances. So, ang aton nga servanthood life, hindi lang siya nagabase nga silang mga may lakoton mangakot, may ilimuson manghimos, may nililigan manilhig, hindi lang naga-cover dira no? So, naga-cover gid siya sa ginatawag naton nga ara ang tanan nga sacrifices nga pwede naton obron. Balikan tang text as what the Bible says. Nga whoever would be first among you must be your slave, even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. So kung tulong ko naton, masiling sa ngambal sa Biblia di nga he came not to be served but to serve. Musilingon obrahon niya ang tanan-tanan nga sakripisyo para mahatag lang ang maayo nga bagay. That is what you call service. Hindi na imuo mo si Jesus o lipon. Jesus is referring here nga obrahon yang tanan nga sakripisyo para mahatag ang benepisyo. So, and that's what is ginhimo ni Jesus Christ, ginahatag yang tanan. So, let us try to observe, no? Ano ang ato nakita, no? Uh, ano ang ato nakita sa aton ko galingon nga nagaserve ka kay God. Since all of us are in the service sa aton nga pagpangalagad sa mga ministry nga may ara kita, no? Nga nagaserve ka kay God. Mangkot kita siguro no? Duha ka question. Grabe ba? Apat nga question. Duha lang ka question Why do you serve God and what's your motivation? Ano nga naga-serve ka kay Lord, kag anong imo nga motivation? Mamangkot kita kay iPhone. Ara da sa iPhone. Ay, ara. Ano to, Ay, Pas? Ano to ah, gani, Pas? Selengko, why do you serve God and what's your motivation in serving God? Nga nagaserbisyo ka sa Dios, kag ano ang nagatulod sa imo nga ubrahon mo na? Kay amo lang na para mabalik kong iya nga ano man sa akon Pas eh. Amo na lang nang para mag-serve siya. Hmm. Do in return sa iyang ginhimo, do Oo, balik mo na lang gid ang kwan even though hindi man sufisyente para sa pero service.
Ah, sige, buton ta siyang ga, ha? Para sa kausa, mabinuligon, malapit palapitan. Pwede mo na, malayo palapitan. Basta Humok malapit. ilong, ah. Umok ilong, tamot, grabe na nga tumok sa ilong na, ga ka, huh, ipos lang ta. So that's the big question. Mangkot naman kita ya kay Lani Minjola, ang mga grano niyo. iPhone, Lani Minjola, mga nami, ang mga ngalan niyo. Okay, Tita Lani, the same question. Ara siya? One, two, para. Sige. Why do you serve God? And what is your motivation? Siguro ano nang di pares kami ng gawa. Uy, para ka mayaga. Dahil ano man yun ang Sundanay, ha? tanan niya nga. Tanan niya nga sacrifices. Wala. Naging cross sa Calvary na makita mo na pag walang daya. Ibalik mo man siya in return. Wala nga malaking serving sa bukas mga kabuti. Ang motivation and purpose is yung madalang ang kabataan, kaya pamilya mo kayo na makilala. Ako na fans. Okay. Praise the Lord. Very good. Isa pa. Furnace Remutin. Hindi ko pati balik lang pa. Hello. Hello. Same question. Siguro, nag-serve ako sa Ginoo, no? Mm. Nga, nag-serve ako. Sige, sakto na ang una question. Yes, so why do you serve God and Siguro, what is your motivation? Siguro sa akon nag-serve ako sa Ginoo. Kundi, dala na lang way out ko. Or way ko, ipakita siya nga langgaan siya or pa-thank you kasi yes ang everything na ginhimo niya sa ako at personally sa ako ni life. Nandoon mo na guro nga in return nga ang goodness niya sa amo naman lang na pamagi nga ihatag nakon sa iya ang serbisyo kay kung pamisaron ta ang tanan ara naman sa Ginoo wala naman ihatag mo talaga so baga ang praise kag worship na wala ang ginapangayos so amo na isa sa mga bagay to show nga thankful ako sa iya hindi lang motivation ko siguro para mas city ako simba or ano sa Ginoo, serve sa Ginoo para in next generation ipakita ko sa kabataan kung ano ang Ginoo nga ginalagaran ko subo para mabalaan nila nga ma-continue ang generation to generation. Amo na. Amen. Praise the Lord. Sige. Thank you. Ano ning ambal ni Maki niya by department na question pass? Ready na, why? Hindi ni, line. Sige. Damo ang gina king manabalaan king no kaalang mo sa imo ya. Why na sa gani ga, why na sa audio from chat siya di blau do. Sobra pa nga may audio sa. But anyway, let us try to observe ourselves on how we should serve the Lord. Why we serve God and what's our motivation? What drives you? Anong nagatulod sa imo nga ginaobra mo na? It might be ayan nga napilitan kita or it might be because somebody give us this kind of responsibility that we are obliged to do it or somehow mabal kita lang sige lang kay ti. Why mo ko brown? Sige lang kaya bilidadan man ko. Ano? So, let us try to remove it in our heart or in our mind that we are obligated to whatever God's goodness nga ginahatag sa aton. We are not obliged. Hindi dapat na nga maobligar ka kay wala ka ginapersa. Okay, the word obligation, somehow there is a connection to the statement nga ginpersa ka. Nga nadula na ang heart, madula na ang passion, wala na ang kalipay, something like that. But when we serve the Lord because we want to do it. Kagustuhan tana. Out of His faithfulness, dalipay ko sa ginubrasang Diyos sa akong kabuhi,
That's why I am now giving back. Anong nagakabagay kag nagakaigo sa Ginoo naton. So, thank you. Sakto gito mga sabat ninyo tanan, no? So, sige. Or iba ng mga tao naman yan, nag-serve sila. Kay tungod nga para lang accepted kag belong lang sila, para upod-upod na diyo kay ti para ano tabla nang may grupo na ta, no? Something like that. Sometimes people are looking for belongingness or a kind of group that they cannot be ang balaton bala nga ma-left behind. So naga-join lang sila sa group for that reason, no? Pero hindi sa purpose nga bringing or giving glory to God. Or may mga iba naman nga just to prove something lang to others. Natawablan nyo ako. Mag-all ako di, pero grabe oh. Tagasak na yung ano yung pag-serve ko kay Lord ya, no? Uh, so that's why let us always check ourself, our heart in serving the Lord. Kay importante gid, no? Importante gid yang pagpangalagad naton sa Ginoo. Naka-inline kita sa right attitude sa pagpangalagad saya, or else, no? Or else ang aton nga ginahimo pakitang tao na lang. Or we are trying to make some validation of our actions para lang mabalan na oy mayo gi kuya kay ginahimo ko ginaya do hindi na kuya, do hindi kuya no, do hindi kuya sang tawag bala nga irihis no ga no gi kuya nagapangalagad gi ko sa sakto sa Ginoo ya, no? Something like that. But let's always check ourselves when we do service. Check your heart first. Check your motives. Check your intentions. Check your anong gina-after mo dra. Maybe people are doing it because bambal mo just to please others or just to gain group or friends or maybe just to have blessings or something like that. Let us always check ourselves with this, no? So, well, why we should serve the Lord? Let us try to look and to understand in the book of Ephesians chapter 2, verse 6 to 7. Sige, maayo kita managbasa. Brother Milvin. Ephesians 2, verse 6 to 7. Ephesians chapter 2, verse 6 to 7. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us in Christ Jesus. Amen. So, there is nothing we can do to earn this position. No service, no sacrifice, no gift, no nothing that will ever obtain the status of our own today. But it's all about what? It's all about the grace of God. Wala kita sang dapat nga ipabugal. Wala kita sang dapat nga mambal nga, naku pa. We should never say that. We should never claim of what is nga para gid sa Ginoo. Ang aton lang kung nga ara man kita sa line of service just because seeing the grace of God in our life. Nga ginahimo ta na grasya sang Dios. Ano man ang posisyon ta, kung ako man ang pastor, mabal mo nga ang ma-head sa aton sa simbahan pastor na. Kung ikaw man ang pastor da, tuloko mo grasya man na sang Dios. Oh, ikaw da singer. Hindi porket nga ikaw wala ka lang nag-hold sang microphone, you're not serving the Lord. Kung kita ginagamit sang Lord in a specific ministry in the church, consider it all because by the grace of God. Kaya kung kabigo nato na tungod sa atong abilidad, then God cannot be glorified in our service. So in our service, amo ni siya ang naga-reflect sa life naton nga ginahimo ta na tungod sa grasya sang Dios.
None can be offered, no? Kung kwaon ta lang yang himuon ta lang ni siya kay tungod may abilidad ka lang, tungod nga nami ka lang. There is a certain in the America, there is a certain announcement, no, posted in the Facebook. Wanted, church admin, wanted, youth pastor, wanted, worship leaders, wanted, pastors. Sa may mga mo na, no? Do ka bauing man tulukon kag pamatian, pero well, kung ang aton nga reason of our service just because we are qualified to do it, no? Since nga mabal ka lang nga kay tungod qualified ako, kay they are offering criterias and qualifications nga kung pasok ka sa sini nga mga standard, then possibly hired ka, no? So, if you were hired and if you are serving in a local church just because you have the quality to do it, then probably ang imong motivation nag-umpisa sa because qualified ka. Ikaduha, it might be mambalta lang ang imong intention of serving because ginabayaran ka. Obligado ka na. But not because you love and you ginalantaw mo ang grace ni Lord sa pag-serve. So kung tanan kita, okay, in a different form or angle of service, lain-lain kita calling, lain-lain kita ministry, but since all of us have this kind of one intention to glorify God in our life, then mahambal kita nga wala kita sang snatch nga glory from the Lord. Kaya nakita naton nga ang aton nga gauge, no, ang talaksan ta mambalat naglapaw, di ba may sa mga naga-drive diri no sa lakyan, motor, may ara na sang dashboard, no, ang mga salakyan. May ara dara nga speed gauge, no. Kung maglaga na gani 40, 50, gadlaga na 60, pangusi na lang kung nagamotor, dasig si mo. Okay. So, kung maglapaw ka na sa speed mo, may nagasaway sa imo. Kung magnubo na gani ang imong gasolinahan, ang imong gauge naman sa fuel, naganubo na, nagahatag naman si mo limit of makadto ka na dire kay nga kinahanglan mo na magpagatong. Or mambal naman kita gani nga makita mo sa thermal gauge mo naman naglapaw na sa middle, which means base ma-overheat ning akon nga unit. Something like that. There is a gauge that that we should mind. Kag ano na siyang ginagagauge sa aton, ang grace ni Lord. Without His grace, wala kita dira. Without His grace, hindi nato na mahimo. Kaya kung kwaon tatanan because qualified ka, abilidadan ka, manami ka, kag maayo ka, naglapaw ka na sa gauge, ang tawag sa na overheat. It might be wala na lasang fuel, or it might be nga high speed na, no? Kaya lumapaw na, kaya wala na sa saktong direksyon ng life. So, God should always be the center in view of His grace. Dara naton tulokon nga sa pag-serve naton kay God, no? Siling ganin ni making niya, yes, Pastor, gid much better to serve God silently. Okay man na nga silently ang pag-serve naton kay Lord. Better man na nga actively. I mean, makita ka nga naga-serve kay maybe your life, no? Hindi man maybe gid. Ambal ko nga dako gid nga channel kag challenge ang mga tao maka-serve man together with you, or na-influence mo sila, or na inspire mo sila sa pag-serve mo kay Lord, no? Ang silently okay gid na kay you are trying to show nga wala kaya humble in a humble way. Yede. Nag-serve ko kay Lord in a humble way. Yede. Pwede pa sikat sa paglingon niya. Okay? So that's it. Now we should always understand that in every service that we have, let us always view it in the grace of God. No? Sa grasya sang Diyos, there is nothing to work for, nothing to earn from God.
Because everything has been given freely as what? As a gift from the Lord. No? So, ah, di ko punggan mag-ayuhom sa sabat ni Making. Ma-inspire man sila pas, silently lang. Mayo para mabalaan mo ka na-inspire sila, silent man. Okay. Kung lapit lang ni si Mark sa tapat ko ba siya kung sa tubig mo. So wala kita sang dapat nga ipabugal, wala kita sang dapat nga ipasikat. Kay tanan naton nga ginahimo, tanan naton nga ginobra, freely given from the Lord is all about the grace of the Lord. Let us try to open our Bible in the book of Philippians chapter 2 verses 5 to 7. Sige, pangabay naton si Manong Sai. Sai, Philippians chapter 2, verse verses 5 5 to to 7. 7. Yes. Verse 5, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, Mm. he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Mm. Amen. Amen. Let us try to look at the kind of attitude that Jesus had during this time, no? Sa according sa ginhambal di. Thank you gid Kuya Sai sa pagbasa, no? So, having this mind among yourself, maging kasubong naton ang ini nga klase nga setup ni Christ, no? Ibutang naton sa aton pangunahuna on how Jesus Christ did it, no? Nga even though he was in the form of God but did not count equality with God. And by taking a form of a servant, being born in the likeness of men. Kaya kung tuloko mo da, no? Why na ni? Ubos-ubos na ni. Nga ang iya nga pagpakaubos, hasta na to sa kamatayon nga ginatawag. And he never tried to retaliate or mambal naton bala nga natakan. Let us try to look at the attitude of Christ. Kamo, kita tanan bilang servant, ano na kita kadugay sa service? Ano na kadamo ang ginahimo naton sa service? Ano na ang mga sacrifices nga nahimo mo sa service nga mambal ka nga nakapoy nako? Ah, balaan kong iban sa inyo, no? Hindi naman na lipod. Iban sa inyo may duty pa sang aga ngayon na or nagpulaw pa rin sa duty, pero yet they have the guts and the enthusiasm sa pagkanta, sa pagtukar, sa pagpagamit sa Ginoo. Then kanami silang attitude kay in reflecting to God's mercy, no? In reflecting sa mercy sa grace ni Jesus Christ and allowing us to nga kwaon tab lang aton panulukan anay sa ginaobra ta sa ministry nga bal ka nga bago ka magambal nga kapoy ka na, bago ka maglikramo nga na-exhaust ka na, bago ka magsiling nga napuno ka na, tulukan na yung ginobra ni Jesus Christ. Mambal ka tin si Jesus na ya. Correct ka, si Jesus na siya. Pero ang ginhimo ni Jesus Christ is a pattern, no? Nga amo to siyang maging yapak dapat naton nga sundon. Kay na Biblia nagsiling nga that Jesus Christ leaves us a good example to follow. Ano lang sundon ta? Ang loving one another lang? Ang forgiving hindi ta na maobra? Ang kwanta lang is mag-go sa church pero ang sacrifice hindi ta mahimo? If we would like to follow Jesus Christ, let us follow it thoroughly, kag truthfully. Insindihon ta sang maid-id ang pagsunod naton sa Ginoo. Kay Jesus Christ is giving us a good example to follow. Niyang pag-sacrifice sa pag-serve sila nga, I came not to be served but to serve. And the kind of service that Jesus is taking is a kind of
sacrifice nga mambal naton bala nga wala nag-complain until the end. And the question is this: how many of you have this kind of attitude nga feel giving up na sa pagpangalagad sa Ginoo? What are those things nga nabatsagan mo nga nakapoy ka na? Din nga area nga nambal mo nga doon nag-give up ka na. Nga daw masurrender ka na. Nga hindi nako sinay magkapot sang sini nga ministry. Kay nakapoy nako, kay nakita ko ako lang gidya isa. It might be may frustration sa side naton kay because we are looking for someone who can help us. Nambal ka nga, sige lang, ari na siya, buligan niya kos niya. Do not look for someone who can help you kay nga ma-frustrate ka lang. But instead, obraha lang ang mga bagay nga gusto mo kag dapat mo himuon without asking for someone's help. Kung may mabulig si mo, then praise the Lord. Kung may wala man sa may mabulig, padayon gyapon sa Ginoo. Well, during the time of Jesus' crucifixion, the ministry and the journey of Christ going to the Golgotha or the place of skull or the place nga kung sa diin gintungtong ang cross, no? Jesus Christ were so very, very tired, no? Sino hindi makapoy sa to man? Ginbalbal ka na, nagadulugo ng bahulay mo sa sakit, dayon bitbiton mo pa ang pila ka, as the Bible, di man na-record, ano, pero as the Bible scholars found the details, almost 100 kilos ang cross. Ngayon bitbit ni Christ. Ikaw may sakit ka lang gamay sa tiil, pero hindi ka nakabalo magtigang kay sakit mo tiil. May gamay ka lang inabatsyag daw, hindi ka na gani ka hugas pinggan. Same thing man nakisa sa simbahan, may gamay lang nga ulan daw, hindi ka nakasimba. May sipon ka lang daw, hindi ka nakapalapit sa church. So rigi di ko ka participate kay daw nang nagsulod ang lang langaw or bagangan sa ulo ko. Something like that. There are many questions nga nag-arise sa aton, but look at Jesus Christ. No, sang time nito nga ginbitbit siyang cross with a average of 100 kilos. Ginbitbit niya tong cross, natumba siya. Yes. But somebody took the place. Nga nagbitbit man siya. Ginhimo yan na out of service. Ginhimo yan na out of love. Ginhimo yan na out of his passion. And mambal mo siguro nga doon naluoy ka sa muto nga time. Kaya ang service naton sa Ginoo, si Jesus Christ never expect someone who will help him carrying the cross. Kaya iyan na yagubra. Pero sa may nagbulig, wala siya gitpahalin ni Jesus Christ. Wala yung ginhambal nga, hindi lang. Wala eh. Until by the time nga kaya yan gikuha yan ang cross. Same thing as well in our service to the Lord. Kung may mabulig sa aton, okay. Kung wala, okay. Amen? So, butang kita naton sa aton nga heart in serving the Lord, do not expect someone who will help us. Even though we are all Christians, even though we are all servants, even though we are all mature Christian, hindi naman naton mampalariyo ang gauge naton kung sino gid yang fully equipped nga mature Christian. May ara man na yang mature, may ara man na yung mga Kristiyano nga naga-serve kay because wrong ang ilang mga intention, wrong ang ilang mga motibo, wrong ang ilang mga reasons sometimes. But nevertheless, sa aton nga pagpangalagad sa Ginoo, padayon ka lang. Amen. I will leave that kind of message to everyone. To whatever sorry. For whatever ministry we're doing, let us try to look at it with the right attitude in serving the Lord. Then, next is, our service to God is a kind of privilege to serve Him. Privilege. Not all has given the privilege or mas kita privilege gani the slot to do it. Ang ginalantaw tayang sa pag-serve kay Lord, gina-consider lang na siya nga kabugatan, hindi privilege. Kabugatan kay nga daw feeling mo do ginahatag sa tanan sa imo nga load. Kag kung may ara man obra, kag damo ang obra, considered it as privilege in serving the Lord.
Kay sinoong nag-benefit in serving God if there are plenty of uh, tasks nga may ara ka sa heart mo. But nevertheless, ibutang sa aton nga pon nga intention nga, Lord, sige ma-serve ko sa imo. But as much as possible, yes. As much as possible, uh, ibutang ginaton sa aton nga heart. Nga sa pagpangalagad naton sa Ginoo, I do desire and I do pray for each one of us, no? As a general, gusto ko rin siya nga idalon sa aton tanan nga kung pwede palang magbuliganay kita. Kung pwede palang, kung may makita kitang may nagahimo, ihatag naman ng help naton. Hindi tayo mabalik. Sila kanya-kanya tayo buliga, ubra diya. Hindi mo na eh. If there is a chance to help, then let us help. Consider it nga may naga-take lead, even though may naga-take lead, may naga-take charge, but consider everything. Kay why naman na siyang sang measurement kung sino taas sa aton obra, dere kung sino mayor sa aton. Dere. Everything that what we are doing is a privilege serving the Lord. Ibutangin naton sa aton nga mind nga, we're serving God, we're serving Jesus. We are just a servant of God. Nga mambal naton bala nga, I'm yours for life, oh God. All right. Sige, may question. Kuya Sai, in serving God, how do we balance humility with confidence in using gifts God has given us? At what point does confidence in our abilities become pride? Very good. May mga barometers or may measurements nga pwede naton ma-take siguro, no? In balancing our humility with confidence, always hindi gid pag ilantawon ang aton nga kaugalingon nga ikasarang. Magsiling kita balan nga humility with confidence, nakasulod na kita sa tawag naton nga statement nga less thinking of ourselves. Ilay man niya thinking less of yourself, or may ara man niya tawag nga nubo ang pagtulok mo sa kaugalingon mo, or either nga mamba kita nga false humility. Nga wala ka na blaya, sige lang, sila lang, hindi ko na kaya. May ara na yung false humility, may ara man tawag nga thinking less of yourself, kag less thinking of yourself. Nga hindi iya gamay panulok mo sa kaugalingon mo. Nga everything nga naman na-accomplish mo, you are bringing it the glory to God. Hindi ko man na kaya kung wala gid ang Ginoo. But lang kung kaya ako na, di ko na guro ka balo. Sige lang kay di ko ya pro sa ilaya, no? Testingan ko lang no. Do mga false humility bala, no? So in serving God, we can balance humility with confidence and using the gifts of God that God has given us. Ibutang tagilya sa mind nato. Amo na ganin, mabalance ta ni siya sa pag-view naton una sa grace ni Lord. Balanseyon tagid ni ang aton nga gina-serve kay God in view of God's grace. Nga may ara sang self-confidence and confidence in the Lord. No, nakahambal na ina sa isa ka epistle ni Paul, conceited, no, may conceited nga term sa Bible verse. Kaga mambal naton bala nga teka sandali may ara sa may mga time niya sa aton sa pag-serve kay Lord nga mabal kita nga ako pa kaya ko na, sige lang wala kaso kung wala gid sila ako bala. So well, sometimes ang aton nga kung tulok mo sa imong kaugalingon tama ka sagad, then naguba na to ang humility, then ang confidence naton naga-base na lang kay tungod nga kabalo na kita. May sideways lang ko no, sideways lang ko sa sining confidence. Over familiarity. Ang self-confidence sometimes or confidence is over familiarity, or we can say it professionals. Mas lagi kita professional, sagad-sagad ka na. Expert ka na. Example,
nagapamangkot sila sa akon. Pastor nang kumaga mo sini pilang amo ni man amo na mo to man ko na ikabi daw paminsar-minsar ka man kaya hindi ka sagad. Pero kung storyaon mong mga sagad-sagad gid, nga mo ni kadako lugar ko no, sample bino sa mga engineer na no. Sample bino sa asawa ni Tita Hane or kay Badar Usman. Amo ka nga amo ning lugar sino yo, amo ning space niya, amo ning pila ning magasto ta nga naman. Amo ning may isabat dayon. But silingon, they are professional. They know and it's easy for them to know. Sometimes bilang isa ka Kristiyano, ang confidence naton nadula na niyang humility, hindi na siya mabalance kay ara ng tawag naton nga professional nga attitude, professional, hindi professionalism, kundi naging professional Christian ka na. You don't need to pray anymore. You don't need to study anymore. You don't need to prepare yourself anymore. You don't need to mambalaton mo lang nga i-develop, i-enhance. Kaya nga, kung tama si mo ka professional, mawali ka, o sige, ako mawali, subong mismo, sige, tagaanta ka 5 points na yun. Grabe na yan. Kaya nga, why ka nagakinalan pre? Sang una, sang nagatuon ka palang tukar, nagatuon ka palang kanta, nagatuon ka palang magwali. Isa kasi mana, kulang preparation, prayer pa lang na. Wala pa pamati sa music. Why? Because you are doing it, your confidence connects to okay. Your confidence connects to the grace of God nga Lord kung wala ka hindi ko gid kaya. So the humility goes in and your confidence does not depend on your ability but connects to the grace of God. So we can serve the Lord with full of humility in line with the grace of God. Pero kung ang imo nga confidence dito na base sa pagiging professional Christian mo, pila pa sa inyo bago mag-start ang inyong may ministry, ma-back up ka, ma-worship lead ka, matokar ka, mawali ka, pila sa inyo nga nag-take time pa mag-pray within the week or before mag-Sunday or during Sunday mismo, pila pa sa inyo nga nag-take time mag-pray pa sina? Or pila sa inyo nag-ubra pa sang fasting before doing thing for the Lord? Kung wala na taga-pray, kung wala na taga-study, wala na taga nag-rehearse, basi professional ka na nga Kristiyano. Nga hindi mo na makita ang imo kaugalingon that you are depending to God's grace, but self-confidence na. That's why, ara na, hindi na magsulod ang humility, kundi ability becomes pride anymore. So, wala ka na nagsandig, wala ka na nagsalig sa Dios, kundi nagsalig ka na sa imo nga ikasarang, no? Amo nang hambal ni Paul in the Philippians chapter 2 verse 3, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. It is about submission and putting yourself as a good servant to God. Nga hindi gid pagtulo ka ko galingon mo nga kaya mong tanan. Amen? Or ikaw nang sagad sa tanan. Or mambal na ton lang ako na lang bahala da sa tanan-tanan. Okay? So, what I believe, no, according sa imong question, Kuya Sai, at what point does confidence in our abilities becomes pride? I believe na connect ko siya sa akong sabat nga kung hindi mo siya ginview sa grace ni Lord, magiging professional Christians kita. And it's also a good rebuke to all of us today nga nagabot sa point sa life naton nga naging professional Christian na kita. Nga way na naton ginapreparahan ng kugalingon naton. Preparation not just only in our gifts but preparation spiritually. We do pray, we do worship before we sabak sa ministry. Yeah. I mean professional in the sense nga hindi professional musicians ano. Hindi professional mas mo I am expert of something na. No? Do hindi mo na kinahanglan preparation sa imong heart. Kay tungod you are good at it, no? In contrary, hambal sa akon asawa,
Maya pa gani professional ga practice. In contrary to that statement nga may ara ko na. Kundi, medyo complacency, correct. So, importante na nga sa aton nga pag-serve kay Lord, ibalanse yon tagid ang aton nga pag-serve, pag-work sa Ginoo, nga ang pag-work naton kay Lord is a privilege. Kung wala sa iya, hindi naton nakaya. Even though you're gifted, but without the grace of the Lord, you will never be effective. Amen. Kay naka-experience kami sang time nga young people pa kami. May isa ka pastor. Ang mga musicians dati, hindi amo kasing galing, no? Hindi siya namin magtululukar, pero in terms of their heart, wow, they were very passionate in serving the Lord, playing instruments, singing. They were very, very anointed, as I can say, you know. Pero here comes a new pastor, nagkuha sa mga musicians niya. Kaga with the good musicians, nami magtukar, nami sagad-sagad na gid. Pero the heart is wala. So in view of God's grace, in order for us to become more effective in the ministry, you should always understand the result of your actions will have its good fruits, no? Kaya nga hindi mo effort dira eh. May ubra ka, may contribution ka, but the main effort was tungod sa Ginoo. So you will never feel exhausted. Makapoy ka lang physically, no? But God will restore your strength and the joy that God will give to you. Amo na siyang magahatag sa imo nga magpadayon kapag pakalagad sa iya. Because ginobra ko ni siya tungod sa iya nga grace, and it's also considered as part of my privilege, and we will serve it out of love. Amen. So, amen. So, out of love, gid kasubong na kay Martha, kay Mary. Ay, sorry. Before ko mag-proceed, last ko point ko na lang na, Sai, did I connect to your question? Yes, Pastor, thank you. Okay, sige. I know it's not just only a personal question, but it's the benefit of everyone man siguro ang question mo. But thank you so much for raising that question. Let us serve the Lord not just only as a privilege, but also serve the Lord out of love. There is two individual in the Bible, si Mary kag si Martha. We are always familiar with the stories of Mary and Martha. Si Mary, nagapamati sa kay Jesus Christ. Si Martha, may ginahimo sa nga pag-serve. And which is, if you try to gauge it, medyo hardworking na kay Martha, while Mary is taking less effort, kiti nagpungko kag magpamati lang. Pero amo nang pinakamabuday sa tanan, ang pagpamati gid kiti there are no time for us anymore nga mahatag pa sang oras para mamati pa sa Ginoo. Pero kung tulukon naton, there's nothing wrong with Martha's doing. Ang problema lang sa katagalan sa ginahimo niya. Okay? Pero may manibatian sa akong sa preaching ni. Sa katagalan sa pag-serve, sa paghimo niya, paghikot niya, luto niya, hugas, prepare pinggan, kutsara, tinidor, himos lamisa. Sa kadugayon niya nga ginahimo, she felt exhausted. Nga nag-start sa pag-compare, then nag-end sa complain. You get that? Hindi nato nakita ang pag-serve as privilege. Wala yun nato nakita na ang pag-serve is out of love. Kundi nag-start siya sa pag-compare sang iya nga ginahimo sa iban nga tao. Nga siya ya, mula na ginaibraya, ako ginitanan niya ako. The moment you start to compare, you will end complaining. Ano na sa tawag? Wala na sang gratitude. Wala naman sang joy. Hindi magdugay kung amo ng batasan ta, mauntat kita sa mga ginahimo naton para sa Ginoo. I tell you, mauntat gid na yang imo service ya. Kung mag-umpisa kita sa pasagay kumpara sang aton nga mga ginahimo sa ginahimo sang iban. Ubraha lang imo task. Wala man na sa padako-dako obra, padamo-damo obraha lang kung ano gina-impress ang heart mo. Do it for the Lord, do it for God. Kay amo na siya ang magahatag sa aton
sang dako nga kalipay sa pagpangalagad saya. Kaya ang kalipay naton sa pagpangalagad sa Ginoo wala nagabase sa damo obra or sa gamay nga obra, kundi ara sa ginahimo ta siya nga halin sa aton nga tagipusoon. Amen? So, damo ko sang gin-raise nga question kay ginanga nami gid nga i-reflect naton tanan, no? Siguro ibalik ko lang ang question nga dapat naton siguro sa aton nga breakout. Balik ko lang ang question kay gina kung ma-recall nyo pa nga akong pamangkot. Sa diin nga point sa aton nga life, nga we're about to give up sa pagpangalagad sa Ginoo. I-try naton na i-recall kay all of us, no, on our service, no, gaabot sa punto nga makasubong kita kay Marta nga ma-feel exhausted kita because ang aton eyes nakafocus na sa aton kaugalingon nga ginaobra. Okay? Hindi na sa grasya nila. Yari si Jesus. Kung wala kay Jesus, siguro patay na tong amon uton. We'll do it. Kung wala kay Jesus, siguro hindi na mo na amon eh. So, kung ang pag-serve ni Martha out of the grace of God, then hindi siya mag-complain eh. But I'm not saying this para i-recall kung saan ako mag-complain. But I am just wanted to recall this statement nga para isa kag isa sa aton ma-encourage man sa inyo nga mga inyo man nga mga group, no. Ay nagabot man gud sa punto nga na-discourage ka kanang kuntat ka sa pagpangalagat. Pero at least ang ending sini nagpadayon kita. Kay nakita naton nga ang aton rason kung nga nagapadayon ko hindi man sa akon ko galingon kundi sa para sa Ginoo. Hindi man sa iban nga tao kundi para gid sa Ginoo. So, in connection with our living as a servant, ibutang gid naton yan sa aton ko galingon. Remind tang self ta. Kung sa time nga daw mag-abot na mag-give up kita, i-recall ta tong self ta subong. Kag imo ni maging bulig sa aton subong palamangkutanon. Sa diin kita nga bagay, no? Sa diin kita nga bagay nga mambalaton nga nag-quit kita sa pag-serve kay Lord. Okay? Kag anong ginhimo mo para magbalik ka? Ikatatlo nga question, anong himuon ta para padayonon ni siya? Okay. That would be our question for our breakout. Anong rason nga sa time nga dumag-give up ka, anong rason nga dumag-give up ka or mag-quit ka sa pag-serve kay Lord? Anong rason nga nagbalik ka? Kag anong rason anong himuon para mapadayon tani ang aton sa pag-serve kay Lord? Let's time to reflect. Siguro before kita mag divide, no? Himuon tani nga subong pa lang sa inyong kaugalingon nga space. Paminsan na kamo nga daan by the time nga magsulod na kita sa aton nga breakout. May sabat na kita, no? So, hope nga ang ini ato discussion maka-bring sa inyo sang dako nga gini mo ta dako host. Ara sa aton nga pagpangalagad sa Ginoo. Alright, sabat ni Stir Sugar, plus if you take the credit, look down to others. Crave for human praise instead of seeking God's approval. So, amo gid man na kung wala man sang malain nga mabal namin mo to karba. Wala man sang malain nga mabal. Tiyo eh. Thank you. Bato na lang ang praise kay well na appreciate ang effort mo. But do not forget nga ibalik gid ang pagdayaw kay God. Imonta ka host. Pwede na. Hindi, order ka na lang gid. Sige. So, amen.
No? So, tanan man ta siguro Ako, ang bulunta ka mo, to be honest and to be fair to everyone, ako nagsulod na ko sa punto nga dumatakan man ko mag-serve. Seeing lang nag-expectar ka sa someone nga mag-help sa imo pero nobody is wala bala nag-available ang ilang kamot sa pagbulig. Kay naglantaw ko gani sang ikasarang sang tao, naglantaw man ko sang ako na limitasyon. That's why nagabot sa punto nga daw ma-quit man ko sa pag-serve. Until nga na-realign na nga ako nga panulok hindi na sa tao kundi sa Ginoo. So that's why amo nang hambal sa Hebrew nga in order for us to finish the race well, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So, in order for us to go straight forward in serving the Lord, hindi gid magtulok sa kugalingon ta, hindi gid magtulok sa iban nga tao. Even sa mga pastor pa mismo, those people were just instrument. But hindi gid nakasalalay tanan sa ila. Kahit sila nga mga pastor or kami, no? I'm not exempting myself. Kami nga mga pastor, hindi man kami perpekto nga mambal namon nga kaya namon itanan himuon nga wala sang tabis nga mga actions. Alright? Sige. So, may any question? May pamangkot? Ba? Ako yung bilang teacher, as I understand it, duwa na ya ang silence. Una, naintindihan gid nila fully, thoroughly, or why na sila sa kwan ngalan na lang nila bilin. Nakagiman ko sa akon nga klase online sa Bible School. Gakatulugan ko kay hasta na alas 11 nga klase ay why na ko energy. Panimnan ko kape mas lalo pag ko temprano matulugan sa klase. Anyway, so sulod na kita sa aton nga mga breakout rooms then ang aton nga discussion tara sa chat naton. Thank you. Nawali ko na siya during the time sang Book of Romans. Ang gin-intro ko ni sa Romans, nagambal ni Paul nga a bond servant of Romans ba or Philippians, a bond servant of Christ. Being a bond servant of Christ, or bago ka maging considered nga servant, sample, amo sini. Kung may ang isa ka tawo, nalubog ka sa utang or ara ka sa masakit or ara ka sa problema, then may someone nga nag help sa imo. So karon sa kinbuligan niya kasi ni in return sang ginubraya sa imo ambal siya nga maging slave mo ko para not just only for survival, no? Isa sa mga main reason na sang pagpabilid nila nga maging serve is a survival. Ikaduwa, utang na loob, no, sa ginhimo sang sina nga person sa iya. So makita ang dedication kag truthfulness sa pagiging servant niya, either mapaubutang sa sang ano tawag siya sa liog, sa ilong or earrings or any piercing or tattoos during that time, that is a symbol of slavery.
in a good context, amo na siya kadedikado kag kaseryoso nga I am yours for life. I am your servant for life. So when Apostle Paul understood that what Jesus Christ has done sa iyang life, then dito siya, Lord, I am your servant for life. The word bond servant, it is a commitment. Nga, Lord, I am yours forever. So, when we serve the Lord, balikan natin ang ginambal natin kagina, nga seeing the grace of God, doing it as privilege and out of love, then I believe ang aton nga pagpangalagad sa Ginoo, kung nambalo naton nga, Lord, kung wala gid sa imo hindi ko ni kaya. Hindi naman kinahanglan gid magparitos, magpabuo ilong or magpakure sa lawas para para ipakita sa tao nga bond servant ni sa ni Jesus. Hindi man kinahanglan sa amo sina. Ang the only way to prove nga bond servant kita ni Christ kay wala kita nagauntat sa pagpangalagad sa iya. People can see and people can witness kung paano naton ginahimo kag ginahatag ang pagpangalagad naton dira sa Ginoo sang seryoso. Amen. So don't need no need to prove yourself to others or don't need to prove yourself to someone para lang maka-caught kita sa attention. Pero ubraw tayo ning tanan para gid sa Ginoo sa iyang himaya. Amen. So hope na clear na aton nga discussion. Kung may pa question, please just let me know. In 5 seconds. 1, 2, 3, 4. Okay, wala na question. Thank you for your time. Thank you for the effort of everyone. Nga gintinguan naton nga naka-join kita sa class. Hope nga naging meaningful, kag naging useful ang moment nga ari ka mo sa class. Kag praying that we will work, that we will study, we will grow together, and we will serve the Lord together as a bond servant of Jesus Christ. All right, for the last time, let us take a picture. Picture. Wah, arya po namin. May ang giserbet, may ang ginerbet na background na. Intergalactic Hindi ko number. naman change fast. Pwede na ma-change. Kanto ka sa video. Ang Lipat araw. na ko. Ay. Sige lang. Okay na alam yan. Makungtulok ka na. Kay nagambal si President Duterte, in 2027, we will launch a rocket. Marcos. Marcos. Nasa iya nga zona. We will launch a rocket. Basta ikaw una ka nakadalabot na. Okay, so anyway, let us take a picture. All right, smile. Mga iPhoners na ano na sila ni kag si Titangga. Di ba iPhones niya? Tulog na mga sige. Okay, let us take a picture. Ready? 1, 2, 3. All right. Wait lang. Okay. Thank you so much. God bless everyone. And a good evening sa tanan. Mayong aga sa iban. Alright. Sige. Managtulog na gets mga Night, isyaw. Good night. Good night. Bilis lang yan, Oh, naglayan. San Francisco ka na. Late na. Malupad ka na. Bye-bye. Hindi na Naglayin ka na mono, San agi. Francisco ka naman. Lapit na si Iwan natin. Kabalo na ko. Balik na kami sa Kayo mo. Opposite. 6 hours Good drive. night. Ay, kaso, land travel pwede. Bye. Alright,